Mga ka-sports, bukas na po haharap na ang Gilas Pilipinas sa Vietnam sa Men's Basketball 5v5. Mga ka-sports, pero huwag natin silang mamaliitin dahil ang Vietnam ay may mga veterano, shooters at isang naturalized player na pwedeng maging sakit ng ulo kapag pinabayaan. Sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga players ng Vietnam, ang role nila sa team at kung saan sila pwedeng maging delikado kontra sa ating national team na Gilas Pilipinas. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Unahin na natin ang pinaka-veterano at leader ng koponan, si Tan Tan Din. 35 years old, mataas ang basketball IQ, hindi explosive pero marunong magbasa ng depensa. Siya po ang utak ng opensa ng Vietnam. Kapag dikit ang laban, sa kanya dumadaan ang bola. Kasunod dyan si Tai Hong Dang, 32 years old, isang physical wing defender. Hindi ito volume scorer pero malakas sa depensa at rebounding, lalo na mga sports kontra sa mas maliit po na guards. Mga ka-sports, meron din silang Mi Andu, isa ring 32 years old utility player. Siya po ang gumagawa ng dirty work screen, help defense at spot up shots. Mga ka-sports, isa sa mga pinakakakaiba sa lineup ng Vietnam ay si Dong Justin Young, 32 years old naturalized player. May kunting laki at lakas kumpara sa locals, siya ang madalas ipangbangga sa loob pero hindi pa rin tunay na center. Dito naman tayo sa mga prime young rotation players. Sa mas batang core naman, nandyan si Trong Kien Dao, 25 years old. May bilis at energy, madalas galing sa bench para magbigay ng spark. Sumunod si An Kiet Nguyen, 23 years old, isang athletic slasher. Kaya niyang umatake sa closeout pero inconsistency ang problema. Mga ka-sports, may dalawang Nguyen na dapat bantayan. Si Fu Bin Nguyen, 27 at si Phuc Vinh Nguyen, 23 years old. Pareho silang guards na kayang pumutok sa tres kapag nakaluwag. Isa pang role player ay si Dang Quan Tran, 28 years old, isang wing na kayang dumepensa at magbigay ng open shots. Mga ka-sports, kapag pinagsama-sama ang kanilang lineup, malinaw ang identity ng Vietnam na kung saan napakagaling nila sa shooting, ball movement at disiplina. Hindi sila tatapat sa pisikalan, ang goal nila ay pabilisin po ang laro. Ilabas ang depensa at umatake sa tres. Mga ka-sports, mga kahinaan ng Vietnam. Pero kahit gaano kaayos ang kanilang sistema, lalabas at lalabas ang kahinaan. Mga ka-sports, wala silang dominanting big man kapag naipasok ang bola sa
sa ilalim ng gilas, halos automatic ang puntos. Bukod doon, kapag napagod ang starters tulad ni Tan Tam Din at Tai Hung Dang, bumababa ang kalidad ng laro. Mga ka-sports, kung ikukumpara sa gilas, sa size lamang ang gilas. Sa athleticism, lamang din tayo. Sa lalim ng lineup, lamang na lamang tayo. Mga ka-sports, ang tanging paraan para makipagsabayan ang Vietnam ay makainit agad sa tres at manatiling dikit sa unang kalahati. Mga ka-sports, para tuluyang maselyuhan ang panalo ng ating national team na Gilas Pilipinas, pressure defense sa shooters, atakihin ang loob at huwag maging kampante. Kapag nagawa yan, kontrolado ng Gilas ang buong laban. Kaya mga ka-sports, para sa akin malinaw, advantage po ang ating national team na Gilas Pilipinas. Pero basketball to ha, kahit underdog, may tsansang manalo kapag pinabayaan. Mga ka-sports, comment mo na ang prediction mo sa ibaba at babasahin ko yan. Like, share at subscribe para sa araw-araw na Gilas updates. So paano? Ingat po kayo.